Magandang hapon sa inyo lahat. Ito po si Herbert Curia, author, promoter ng Human Rights. Ang boses ng Human Rights Promotion sa malayang demokrasya nito, kakibat ng ating nananalig sa ating mga Diyos, mananatili sa bayan ng Human Rights. Mula sa isyong ating nakala, kung ay sa mabuting pamamahala para sa sikat sa kapatid. Ayun din sa issue ng National Day of Forced Disappearances and 48 ang bansang kabahay program sa nato sa atin. Pinagdiwang ang araw ng International Day of Forced Disappearances in 2020. 2024 at sa buong mundo, partikular din sa Pilipinas. Ang ilang progresibong grupo sa ating bansa mula sa karapatan at environmental group ay nagsagawa ng kilos protesta naman sa harap ng Supreme Court. Yan. Ang ating mga kababayan, mga progressive group, sabihin na pagulitan noong International Day of Forced Disappearances ay nagsagawa sila sa harap ng Supreme Court. Ang kaso ng forced disappearances sa bansa ay at buong mundo ay marami. At ang bansa ay may mga aktivistang environmentalist. Pa naman, ang siyang dinudukot sa kasalukuyang administrasyon. At umabot na sa labing ng mga kaso nito at 27 sinasabi sa environmental police. So, yung kaso ng mga disparate media, napakarami na sa ibang bansa ng mundo, lalo na dito may mga so, dito sa Pilipinas, may mga lalo sa atin dito may internal conflict. Marami yung may mga kaso rin na ganyan na mga disappearance. Ngayon, pinapano natin, kaya nagbilang dito sa atin ito. At meron din dito mga nakaraan. So, yan yung mga biktima ng mga sinasabi ng nawawala o hindi ang nagbibintangan dito mga environmental activists nito human rights activists o political activists. So, ilan sa sinalayang environmental activists, partikular, itong si Dangla ay nag-file ng kaso sa QC for amparo at risk of adversa kung saan ay proteksyon sa kanyang buhay at pamilya at pagkuha ng information about them. So, dito siya umano ng proteksyon. Yan. So, mayroong particular na related ay mayroong ilang environmental pinukot ang proteksyon sa kanila tapos pinalaya na. So, ngayon papensya ng dito ang abilang ang aris o kapano at abilang sila para sa proteksyon ng sa kanyang pamilya at yung pag-protect sa kanya. So, para maproteksyon siya. So, ngayon, proteksyon sila. So, ang ilang nagpilit ng protesta ay binisigaw ang papalabas ng kanilang mga pamilya ng mga bulukot o nawawala at isipin sa kanilang pinagbilig sa kanilang. So, ang sigaw ng mga ilang pamilya ng mga nawawala ay ilabas ng kanilang na mga bulukot na mga important na mga saan kami ang nawawala. So, ang human rights yan, ang human rights promotion at isa sa mabuting pamamahala. Ikat na patagpatan. At yung isang ito ng pagdiriwang ng International Day
ito ay nakikiisa tayo pagdiwag at gulita ng araw na ito para sa mga biktima ng lupot ang pagwawala. Sinusuportahan natin ang boses ng ating mga kababayan at pangkarapatang organisasyon at meron environmental organization sa kanilang naging sa nagawa ng support at kapatid at organisasyon na nabiktima ng 40 students sa palayain na at pinabatitan. So tayo ay nakikisa dito sa mga biktima ng mga 40 students. Sa kanilang panawagan at authorities na ang gabatan ng dito at sila palayain kung saan man sila dinala ng alam mo hindi dito na may case ganun kaya kung sino man yung mga uluto at case workers online sana ay ang inilagay nila yung mga yan wawala na yan at sila ay nakawin sa mga kung kayo nakahamagan kayo ay maliwanagan ang Panginoon Diyos so ang ating pamalaan mula administrasyon at Supreme Court at government offices ang KDC ay magpahira ng clean protection ng justice kaya ang mga black na ngayon ay nawala at ang iba ay nakakulong na parang mga aktivista na mga tulang mula ng mga batas. So, nire-research iba sa kanila makulong sa taas. So, yan yung ating ano. Tayo ay ang human rights motion na promoted sa ating pamalaan. Respective government officer, Supreme Court, hindi sa ating executive na kanilang sila ay magkaroon ng direktiba at aksyon mapalabas yung mga nabiktima na natin nila kung sino sa mga request at kanila mapalabas yan at magkaroon ng pinagayan so kayo ay kung sa ating Panginoon Diyos iwasan yung mapag-ahon sa bakbang na ba yung ibutin at ikulong ang mga na hindi sila sa kanili or sa pinakamasaklap na nag-ibig sila wala na po hindi na nila ma-resources hindi na ma-resources sana ay buhay pa yung mga biktima sila ay makikita sana karoon ng government kanilang gawin na kapapasaan karoon ng protection sila sa mga biktima mahanap sa mga ito so ang ating pamalaan ay magkaroon ng mahusay na batas at sa pagkailan ng batas sa DSP at ito mga tao lang ang hindi lamang at pagbuhay siyempre hindi na na paghinalaan sa mga revolusyon at conduct isang activities at masangkapan ng hindi na so ang mga isang na karahasan at or even ay ang kanilang gagawin ay yung ating batas ay yung ating pamalaan magkaroon ng mahusay na batas from the existing law pausahin yan na sa magharap ng controversy na hindi nare-respect at hindi yung
tiyak na hindi yun lang ito. Election, human rights, at walang nagsabi. So, parang hindi naman nagsusunsod doon. Bawang so, para walang ano ba yung may incentive kapag may na napapahaba. Diba? Ginagawa ito. So, ang nangyari ng gobyerno, maging strict sila. Yung mga statement ay gumawa ng peer implementation o engagement program. Hindi sila issue. So ngayon, kung halimbawa, inuutos sa mga nasa, dapat maging mahusay natin ito na inuutos sila ay makalabot. Ang inuutos sila sa mga state board of yung mahirap doon kapag yun, halimbawa, politiko o sino mang mga ilang political group o government mga tayo ng buwan, nakalaban ng mga group na yun, talagang lista or sino mang mga tao ng mga bibigo ikalalabasin yun wala ko nakakita niya. Sana ay mag-iba yung ating pamalaan, hindi maabuso yung ating gobyerno, sinsinuso to implement a fair justice and action against yung mga sinuyan, yung detention, hindi nadalaman. Even though, kahit pa yung mga rebelde na tutusin sila nila nilalabang ko ng abuso, insecurity, or even mga non-armed na supported nila, kakibat nila, ay hindi nila kapasilin na halimbawa na sa pumagita ng mapangabuso. To conclude, the foundation of the law, so sana ay to ano, yan, yung tatalo bang either in or jail. Also, on hindi bagay. Pagka wala kinangin, hindi na lang makaamin, dire-diretso na yung kaya kapag gagawa sa isang tao at hindi basta pinuluyan, yun ang mahirap yun dahil siguro na papahirapan sila ng lubos ito pinagulasan ng mga pinag-ibigin at kahit gulo ko sigurado na pinapahirapan so atin naman naging usual sa mga makasaling karanasan ng mga pulis at mga former military army o mga nasa PPP nalulukot, pinukultur kahit lang nakarakan na buwan dito kaya nagdito na ng mga sensor kapag pinahuli ng gobyerno nakaranas ng mga sensor para ginawa ng information regarding justice and action is a so kawawa ang naabuso walang kasalanan diba? At puro naman ayon siya at human rights ang dapat hindi at mag-iisip para hindi makaabuso at labang sa batas so ngayon maging strict ang ating administrasyon hindi dapat mag-violate ang ating state forces particular itong forces of justice saan ay kagaya ng mga environmental activists ng mga militant hindi naman link sa rin hindi naman supporter nilalaban nila naman mining kanyang pinangalagaan yung kalikasan ayun, bukutin wala ka ngayon, wala ka yung iba maaaring ilitaw kasi wala makuha na information isa naman hindi naman yun so yan yung mga mahirap na pinag-araanan ng mga bagay ng environmentalist political activists, human rights activists na tawag mga plain boys so
walang government and society na pangangalaga ng kanyang karapatan sa pangangalaga pagkakaroon ng mabuting pamahalaan. Yung mga halimbawa na pumuti at sila dito sa kanila, so yun, maaaring halimbawa nagagalit sa kanila, yung maaaring halimbawa kung ikaw ay laban doon sa isang dam, isang mining, ito yung kung naman sila yung maaaring yan o maaaring sa ibang issue naman ay ating sinusuportahan ang kabahay program ng ating Pangulong Marcos at matupad ang kanyang programa na mabigyan babae ang mga Pilipinong palad. Hindi lamang sa kanyang termino, kundi consilis ito na may kabahay na usahan ang lipunin Pilipino for fair life sa ating bansa o namumuhay ayon sa kabahay. So, sinusuportahan natin yun ang kabahay program ng ating So, Panginoon nawa ng ating Panginoon Diyos at Panginoon sa Kristo ang ating Panginoon Marcos ng mahusay na pamamahala itutuloy ni government gamit sa bahay, bawal siya sa so, gabihin niya ang lahat support ng kanyang pagmumulan so, kaya, hindi yung pamalaan ang pamalaan at saka yung buong na Pilipinas natin ang sabi yung naliwanagan ang ating banda ng Pangkulaya ang mamamayang Pilipino at yung ating pamahalaan ay mamahala ng mabuti, matuwid at justisya at iwasan yung pagkabuso, korupsyon at mga illegal act ng government at yung mamamayan susunod sa pamahalaan kahit yung paglaban sa batas paglaban sa pamahalaan bakit support ng human rights, civil governance, equal justice. Kaya makapamumuhay tayo ng mapayapa at ulan, pag mas madaling kaunaran, kung meron tayo sa lahat, ay makakaratay tayo ng mga sa ating pangalaman. Wala sa mission na natin sa ating ay walang kaya at mula dito ay tayo ay pag-asa ay ito at hindi sa lahat sa ating pagpapit lamang ang pagpapagala at pagpapagaliba hindi sa lahat ang buka ay sunod natin natin dahil muli, mahal na habang sa inyo lahat at